Hi, hello guys. So in today's video, ang topic po natin is tungkol kay CIMB, itong pa-personal loan ni CIMB. May dalawang main product po itong si CIMB na loan. Ito yung una is yung si Rebi, si Rebay Credit, which is yung nakakahalin tulad ng isang credit card lang, parang credit card yung style ng Rebi Credit. Pero yung mas malapit siya sa category ni ni Maya, yung easy credit, parang gano'n, yung 30-day credit lang. Na kapag umutang ka or nag-purchase, kailangan bayaran mo na po ng within 30 days. So hindi katulad nitong si personal loan, it's a long-term loan na pwede mong bayaran for long term, and mas malaki po yung amount na ibinibigay niya. Yeah, ito nga guys, so recently na-approve tayo dito kay Rebay Credit, yung parang pa-personal credit card niya na style. Tapos nagkaroon tayo ng na-approve tayo ng 20,000 pesos for Rebay Credit. Pero basically before tayo na-approve, maraming rejection or yung application natin na reject, parang na hindi tayo qualified. Siguro kung interested po kayo paano po na-approve or paano pag mag-apply ng Rebay Credit, i-click nyo lang po yung video na ililink natin dyan sa baba sa may description kung paano po mag-apply rito kay Rebay Credit. So, sinilip po natin itong pa-personal loan niya. Tinignan natin kung ano yung mga qualifications, kung qualified po ba tayo. Kasi, after nung ma-approve tayo dito kay Rebay Credit, nag-send siya ng text message na pwede na po akong mag personal loan up to 0.83% interest, so not even 1% interest, so napakababa po nun sa isang loan kung i-compare niyo po sa mga loan apps na pumapalo ng 10 to 15% or more. So sobrang baba ng niya, so talagang nakakaengganyo. For eligibility requirements, so dapat you are at least 21 years of age, not more than 65. So dun sa mga senior na 65 years and older, di na po kayo qualified. So dapat before hindi lalagpas yung edad niyo ng 65. Tapos dapat Filipino citizen, may Philippine address and may phone number, and dapat meron kayong CIMB account po sa na kailangan meron kayong downloaded na CIMB. Tapos dapat meron kayong valid ID. Dapat guys, you are employed din. Dapat yun yung basic na pinagbabasihan ng eligibility, na mas mataas ang yung approval ng personal loan. Tapos kung employed, dapat tenured na kayo for at least 6 months tapos onwards. So dapat hindi po kayo contractual, dapat regular po kayo. And dapat sumasahod po kayo ng at least minimum of 15,000 pesos po, which is mababa na po yun. So yun nga, nag-o-offer siya ng as low as 0.83% interest. So sobrang baba. And then magkano ba yung kayang ipautang nito, ng minimum sa maximum na pinapautang nito si CIMB? So sabi niya rito minimum of 30,000 pesos po. So parang maganda na, 'di ba? 30,000 pesos. And then up to 1 million. And then kung self-employed naman kayo, dapat you are employed at least 1 year. Tapos dapat mag-provide kayo ng mga required document, like kailangan rin lang yung BIR, tapos yung payslip. So doon po sa employed, ganun po. 1 month of payslip, tapos yung certificate of employment. Yun po yung hinahanap. Dapat meron kayo nun in order for you to be eligible. Kasi otherwise, kung hindi kayo makakapag-submit, if you fail to comply, rejected po yung application. So isisingit natin dyan yung papasok tayo dito sa kay CIMB apps, kung paano mag-apply po dun sa main dashboard. Yan po. Dito sa main dashboard ni CIMB, dyan sa ilalim katabi ng home, i-click nyo lang po yung loan. Tapos makikita nyo po dito yung Rebay Credit saka personal loan. So click nyo lang yung personal loan na yan. Then i-click nyo lang po yung apply for personal loan now.
Tapos yan, ma-route kayo dyan sa ano niya, sa app. So, access funds up to 1 million pesos. Tapos, fast and easy to apply for loan. Tapos yan, get the real-time disbursement. So, click nyo lang din yung apply dyan. Tapos, agree nyo lang yung terms and conditions. Yan. Tapos, ito yung eligibility. Nga, you must be a Filipino citizen and US person, 21 years of age. Tapos, may gross monthly income na 15,000 pesos. Tapos, dapat may Philippine mobile number kayo. And then, syempre, Philippine mailing address, which is nandun na po yung profile nyo dun sa account. So, sa required documents, dapat mayroon kayo nito, one full month of payslip, tapos certificate of employment, tapos yung BIR na 2316. So, ito na po yung bar na sinasabi ko. So, from 30,000 pesos to 1 million pesos yung maximum na pwede nyo i-loan. And then, pwede nyo siyang bayaran from 12 months to 60 months, which is equivalent to 5 years. Dito sinubukan nating 100,000 pesos kasi kung mangungutang ka lang rin naman, lakihan mo na. So, clinic natin yan, test trinay natin 36 months. So, ang magiging monthly ko raw rito is 3,923.29 pesos. So, kung i-multiply mo yan sa 36 months, papalo po yan tutubo siya ng nasa 40,000 pesos po dyan. Which is kung ika-calculate nyo yung amount ng tubo na yun is pumapalo lang siya ng mga around 1.12% per month. So napakababa po compared to sa mga mga loan apps guys. So from 10% to 20% sa online loan apps. And then yun nga dito meron siyang insurance fee na 4,500 pesos. Kapag i-clinic nyo yan po, ma-add po yan dun sa chargers nyo. Pwede nyo rin po i-bypass yan kung ayaw nyo. Which is sadly graded out na po itong last part na to. I cannot be able to push through kasi graded out na siya, hindi ko na maklik yung continue, which is nagtry ako ng mga ibang adjustment, binabaan ko yung loan, pero ganun pa rin. So looks like hindi pa tayo qualified dito sa loan na ito. O yun nga guys, so yun nga napunta na tayo dun sa end nung application process. So unfortunately hindi lumalabas yung yung to continue kasi graded out po yung yung continuous din sa pinaka last page, which is hindi tayo makapag-push through ng application kahit meron na tayong existing information and meron na tayong existing credit private credit loan dito kay CIMB. Hindi ko siya ma-push through. Looks like hindi pa ako qualified dito sa personal loan. I'm not sure exactly kung ano yung ginigauge nila rito sa personal loan. Usually kasi yung yung financial capability mo, which is nakapag-build na rin po ako ng history, pero bago pa lang siguro tinitingnan pa rin nila yung yung history ko. So kailangan mas maganda yung maging records natin. So I guess tinitingnan pa rin po nila yun. And then kung maganda yung standing credit mo kasi kung mababa yung standing credit mo, baka isa na rin po yung sa reason. Pero hindi ko alam kasi ako, active naman po ako sa mga ibang loan ko. So I guess yun. Pero kung wala naman kayong outstanding loan, baka probably na ma-approve kayo. Pero isa sa mga tips guys, so I guess mas mataas yung approval kung employed kayo kaysa sa self-employed. And guys, thank you so much for watching these videos. And once again, I hope to see you next time po.